Mga kwento ni Fermo. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Jongjong. Kahit papanay napapalakas ang loob niya nitong si Dave. Nakakahiya naman kasi kapag nag-astang duwag pa ito. Medyo malayo pala ang bahay ng pinsan nitong si Romy. Pero nang makarating umano sila doon, magandang bahay pala ito at napapaligiran ng mga manok panabong. Itong pinsan ni Romy ay pangalanan nating Seryo. Mabait. Kilalang kilala nito sina Lolo Hil at Lola Rosa. Batid naman ni Jongjong yon dahil nga kaanak ito ni Romy. Ayon pa dito, ayos lang na pumuslit umano sa kanila. Dagdag pa, kahit isang buwan pa walang problema. Basta lang mataboy o mapatay ang mga aswang sa lugar. Tinatansya nga niya noon na baka nasa 2 hanggang 3 ang mga nilalang. Parang isang pamilya umano yon. Ilan na rin sa mga alaga niyang manok ang kinain. May baboy pa silang nawawala at natagpuan daw ito sa kabakawan na kalahati na lamang ang katawan. May nakapagreklamo na rin na nang babagat daw ang mga ito. Kung saan-saan na lamang noon ang balitang may aswang. Maraming nagrereklamo, kaya nga sinamantala niya ang pagkakataon na ipaalam ito sa pinsan niyang si Romy habang naroroon pa siya sa lugar at namimili ng mga materyales. Hindi siya sigurado pero may kutob daw si Seryo na ang pagkamatay ng buntis sa kabilang baryo. Aswang ang dahilan. Pagkatapos, meron pang matandang natagpo ang palutang-lutang sa dagat na wala ng buhay. Pero baklas umano ang leeg nun. Sa unang tingin ay mapagkakamalan lamang na kinain ng isda. Pero kung titingnan, parang sariwa pang labi. Yung tipong baklas-baklas na talaga ang katawan ng tinapon. Ay naman kay Lolo Hil, mapanalasa talaga ang mga aswang sa lugar noon pa. Sobrang tatalino nga lang ng mga ito kung kaya't nahirapan sila noon. Saglit na nagkaroon ng katahimikan at inakala nila na baka lumayas ng mga ito. Pero ayon, muling nagbalik. Gaya ng dati, Romy, papaligiran natin. Walang kasiguraduhan kung kailan natin ito maaaktuhan. Basta pakiramdaman lang ang paligid at magbigay hudyat kaagad kapag may nakita na. Mamayang hapon ay aalis kami ni Rosa. Aalamin namin kung saan banda talaga kumukuta yung mga yon. Baka may nakalimutang burahin na bakas Baka nagpakumpiyansa at hindi katulad dati na sobrang nahirapan talaga kami. Walang problema, Manong. Magsabi ka lang kung kailan tayo kikilos. Wala naman sigurong pinagkakaabalahan masyado sa inyo, ano? Abay, meron. Si Jong. Teka, anong araw ba ngayon? Huwebes pala. Bukas liliban na naman ito. Siguraduhin mo lang, Jong, na hindi ka mapapagalitan ng guro mo, ha? Sabat ni Lola. Nagsabi si Jongjong na sasama daw siya mamayang hapon. At matapos itong marinig ng mga lolo at lola niya, nagkatitigan ng dalawa. Tumango itong Lola Rosa, gayon din ng lolo. Hindi naman talaga nagpahinga si Jongjong noon. Batay sa utos ng kanyang lolo gawa ng kailangan ng lakas ito. Kasalukuyan lang silang nasa isang kamalig sa gilid ng bahay ni Seryo. Tapos itong si Lolo Hilumano at Romy, nakikipagtoma ng alak kay Seryo. Napapailing na lamang ang binata gawa ng ang sagwating na habang nagiinuman. Naroroon si Lola Rosa niya. Naka-holding hands pa umano. Nanimoy damang-damang pagiging forever. Siya na lamang umano ang nahiya para sa mga ito. Pinagtitinginan kasi ng mga tao doon, lalo na itong mga kapitbahay ni Seryo, na animoy malupit sa kuryente kabilis makipagmaritisan. Nasa tabi niya si Dave. Tahimik ito. Yung tipong magdadalawang isip ka kung kakausapin gawa ng parang suplado. Samantalang si Lita naman noon, ang nanay ni Davey kasama ng asawa ni Sergio na naghahanda na makakain.
Nangangamoy inihaw pa nga doon at nilagang baboy. Pakiramdam niya tuloy ay parang okasyon ang pinunta nila sa lugar. Kinahapunan, siguro pasado 3:00 na noon. Itong si Jongjong ay sinabihan ng kanyang mga abuelo kung kailan ba aalis. Parang nagulat pa ang mga ito na animoy nakalimutan na may gagawin pala. Siguro dahil naanod na yung diwa nito sa kasiyahang nagaganap. Hanggang sa dali-dali namang kumilos ang dalawa at kaagad nagpaalam noon. Itong si Lolo Hil halata ng may tama ng alak. Mamula-mula na ang mukha nito kahit maitim naman ang balat noon. Wala lang si Lola Rosa. Malambing pa rin at parang gustong-gusto pang wisyo ng asawa. Naglakad daw sila noon pabalik doon sa lugar kung saan ito nang tinutumbok ng mga abuelo na daanan ng mga aswang noon. Nakabuntot lamang si Jongjong. Maharot ang dalawang matanda. Nagkakabulungan pa ang mga ito. Kinikilabutan si Jongjong. Kilabot hindi sa pagkatakot dahil nasa lugar na yun sila. Kilabot dahil sa matinding pandidire. Naisip niyang ano kaya ang itsura ng mga ito kapag... alam niyo na yun. Para siguro mga daing na binilad at nabasa ng ulan. Rosa! Abay, may mga bakas nga. Doon ka sa unahan. Teka, sandali, ayan. Ingat ha, mahal. May mga tinik pa naman dyan at madulas. Ikaw din, ingat dyan. Tingnan mo ang apo mo, parang may dinadaing sa katawan, no? Tanungin mo nga kung anong problema niyan. Tugon naman ng Lola Rosa noon sabay kabig na nito sa ibang direksyon. Ano? Parang may dinadaing. Bakit hindi po ako sisimangot Ang sagwa niyo pong tingnan. Magkaroon naman kayo ng hiya kahit konti. Halika nga, Jongjong. Alam mo, apo, kung mahal mo yung isang tao, lahat ng mga sandali ay ipapadama mo sa kanya yon. Sus, maniwala ka dyan na kapag nasobrahan sa pagmamahal aabusuin ng kapares. Depende yan sa pagsasama. Kahit nga pangit pa yung lola mo pero mahal na mahal ko yan. Bakit, Lo? Pangit ka din naman Mabuti at tinanggal mo yung bigote mo dahil napagkakamalan na kitang ipis nun Tsaka kung maglampungan kayo, ilagay niyo naman po sa tamang lugar. Ano po ba yung mga bakas na sinasabi niyo? Tsaka napakabaho po dito, Lo, no? Mabilis na nagbago ang mukha ng kanyang lolo. Para bang sinampal ito ng kahihiyan at naimasmasan. Pero magpaganon pa man ay hindi ito nagalit. Umiling lang, tumawa. Ayon dito, sumunod lang daw sa kanya at malalaman ni Jongjong ang sinasabi niyang bakas noon. Hindi umano ito nakikita ng taong walang alam sa aswang. Isa sa mga uri o pahiwatig ng bakas ay itong amoy sa lugar. Kung may naaamoy daw si Jongjong, yun na yon. Mabaho pa sa dumi ng tao, tapos parang halong samyo ng langis. Mainit-init din sa lugar kahit napakalilim naman doon. Bukod pa dyan, tingnan daw ni Jongjong ang mga puno at may mapapansin umano siya dito. Ginala naman ng malawig na binata ang kanyang paningin. Kahit limitado dahil nga sobrang sukal talaga, may napansin siyang sugat sa mga puno na animoy. Ang iba dito, parang kalmot. Paakyat ang ilan. Pero ang karamihan doon ay nasa puno lamang talaga. At malapit na ito sa ugat. Mabilis pumasok sa isip niya noon na baka likha ito ng aswang mula sa kanilang mga kuko. Hanggang sa may tinuro ang Lolo Hil na mga kahoy na parabang tinarak lamang sa lupa. May nasa putikan pa nga umano banda nun. Tapos may kung anong nakadikit dito na parang linta. Yan ang bakas na makikita lamang sa mata. Yung iba, sa pang-amoy mo. At yun ang pinaka-importante. Doon mo malalaman kung sariwang daanan ba ito o hindi. Matapos marinig ni Jong ang mga sinasabi ng kanyang lolo, manghang-mangha siya noon.
Hindi niya lubos mapagtanto na ganito pala ang paraan para alamin kung saan dumadaan ang mga nilalang. Pero napatanong siya noon kung bakit kinakailangan pa ng daanan ng mga ito. Samantalang kung tutuusin naman umano, malawak ang lugar. Ayon naman sa matanda, hindi makikita ng hubad na mga mata ang mga aswang kapag napapadaan sa kanilang mga bakas. Kaya nga walang sino man ang nakakadakip dito, maliban na lamang doon sa mga bihasang katulad nila. Ang tanging pahiwatig lamang kapag may aswang ay yung huni. Pero ang huni naman na yon ay isa ding klase ng linlang. Naalala mo naman siguro yung sinundan mo kami, no? Hindi ka naman siguro bingi, apo, para hindi marinig yung tunog uwak na napakalakas na yon. Ngayon ang tanong, saan mo nga ba nakita ang aswang? O di ba naglalakad lang? Yung kwentong aswang na naririnig mo na kapag may huning malakas ay nasa malayo at kapag mahina ay nasa malapit. Totoong kwento yon. Nangyari yun sa Iloilo. Pero paglipas ng mga panahon ay nagbabago sila. Hindi permanente yung panglinlang nila kung hindi sari-sari na. Kumbaga, kung umuunlad ang mga tao, ganun din sila. Pero ito lang ang masasabi ko. Maraming klase ng aswang. Sa bawat uri ay may magkakaibang antas ng lakas at abilidad. May mga iba't ibang pamamaraan din sila kung paano pumatay. Ang hindi nga lang maingat sa kanila, itong gabunan. Pero wag ka, dahil ang gabunan ang pinakamalakas. Hindi man maingat sa sarili, yan ay dahil alam nila na kaya nilang bawat sitwasyon. Kapag yan ang pumatay, magiging parang putik na lamang ang kakalabasan ng labi. Habang nagsasalita ang kanyang lolo noon, patuloy sa paglawak ang kanyang kaalaman sa kung ano ba itong aswang na ito. Tangulang kasi siya ng tangu, pero habang nangyayari yon, patuloy din sila sa pagsuong sa napakasukal na lugar. Tinanong niya ang lolo sa kung marami bang aswang. Ano naman ang aswang ang nasa lugar? Ay naman sa kanyang lolo Hill, isang uri umano ng busaw. Pero yung tipong osyosero, hindi kumakain ng patay. Kumakain ito ng buhay at sariwa. Hindi naman umano mapagkakaila dahil sa taglay nitong katangian na napakagaling sa nilang. Parang kubot lamang din umano ang mga ito kapag may malalim na karunungang itim. Ito lang busaw ang pinakamatalino sa lahat. Kung sa bagay matagal na silang namumuhay at napag-aaralan talaga ng maigi ang sistema ng paligid. Ito din ang pinakamabahong aswang. O bueno po, ngayong alam na natin na ang bakas ay sariwa, ipapakita ko sa iyo kung paano ito lansihin. May magkakaibang dulo yung daanan nila. Ang isa doon sa pinupuntahan ng lola mo, habang ang isa naman ay dito sa pupuntahan natin. Paliwanag ng kanyang lolo habang tinuturo ang landas. Ayon pa dito, magkakabilang dulo daw nila babagatin dahil mas madali itong mapuksa doon kumpara sa loob ng bakas na sobrang iilap. Pwede naman umanong burahin ng mga palatandaan, pero makakamatsyag kasi ang mga aswang kagad. Posible pang hindi ito mahuli. Pero ang pinakamaganda talaga umano ay yung lugar kung saan ito ang tinutungo ng kanyang lola. Ang hangganan sa may bandang baybayin. Sumenyas ng kamay itong si Lolo Hill. Tapos ay pinapabilisan ang paglalakad ni Jongjong noon. Habang papalayo, pasukal umano ng pasukal ang lugar. Ang dami pa umanong tanim noon na tinatawag sa Bisaya na tampinit. Ito yung uri ng halaman na pinanghuhuli ng mga paniki. Nilalagay sa dulo ng sungkit tapos winawasiwas sa ere. At dahil sa taglay na tinik nito na parang makahiya nun, nahuhuli yung mga paniking ito.
Nagkasabit-sabit pa si Jongjong hanggang sa makarating sila malapit sa isang kalsada. Dito ay sinabi umano ng kanyang lolo na may magkakaibang direksyon ng bakas. Isa sa kaliwa patungo sa lungsod at isa sa kanan na patungo naman sa malayong baryo. Nagtanong si Jongjong sa kung paano nalaman ng lolo kung sa lungsod ba ang isa nun. Samantalang ang isa naman sa baryo pero malayo. Tumawa ng tumawa ang kanyang lolo. Ayon dito, yun na daw ang mga bagay na dapat matutunan ni Jongjong. Ang malakas na pakiramdam. Mag-isip daw ng payapa at ipikit na mga mata. Alamin ang simoy ng hangin at samyo nito. Baliw kay lolo. Paano ko malalaman yon? Hayaan mo. Matututo ka rin. Sa ngayon ay wala ka pa kasing karunungan. Pero kapag meron na lalo na kagaya ng taglay ng lola mo mapapailing ka na lang sa mangha. Dito tayo sa kanan. Masdan mo ang kabilang parte ng kalsada. Uy! Halika! Nakikinig ka ba? Nabati kasi ang atensyon noon ni Jongjong ayon sa kanya. May nakita daw siyang tao. Sa kaliwang bahagi ito ng lugar pero nasa kakahuyan yon. Tapos sa isang iglap lang ay nawala umano ito. Sinabi naman ng binata yun sa kanyang lolo. Tinuro niya pang lugar. Kung gano'n ay may dugo kang ang nananalitay na katulad namin. Kanina pa naman yun nakasunod sa atin Hindi ko alam kung aswang o hindi pero wala akong nararamdamang banta sa kanya. Babae ba yung nakita mo? Napakunot ang mukha ni Jongjong dahil tama ang kanyang lolo. Babae ang nakita niya na parabang sing-edad niya lamang ito. May kulot na buhok. Medyo maitim. At dahil hindi ito banda, bagamat naging ganoon ay hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin ito. Sumunod na lamang siya sa kanyang lolo. Pero ayon kay Jongjong, parang iba na daw ang nararamdaman niya. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, lingay na ang araw kung kaya malilim. May mga napapadaang mga sasakyan pero panaka-naka ito. Hanggang sa ilang saglit lang, bumungad ang kanyang lola sa unahan na siyang labis niyang ipinagtaka noon. Nakangisi pa ito na wari ba'y tuwang-tuwa. Sabi nito, nalaman niya ng isang hangganan. Sa baybayin lamang ito banda pero may napakalaking puno doon ng bakaw na batugan ng mga aswang. Baka doon ang mga ito nagpapalipas ng umaga kapag wala ng mga pinagkakaabalahan noon. Ay naman kay Lolo Hill, kung ganun daw ay pwedeng doon nila bagatin. Alam niya naman na talaga na naroroon sa baybayin ng isang hangganan, pero dapat muna nilang malaman kung saan ba talaga nananahan ng mga busaw. Naniniwala kasi si Lolo Hill na mahigit pa ito sa nabanggit na bilang ni Seryo. Hindi 2, hindi 3. Marami. Rosa, siya nga pala. Yung gabay mo, nakita ni Jongjong. Inutusan mo ba? Napanganga si Jongjong sa sinabi ng kanyang lolo. Anya sa sarili. Ano to? Yung babae ba umanong nakikita niya? Gabay ng lola. Mas lalo siyang namangha ng hindi nilinaw ng kanyang lolo kung ano ba talaga yon. Na para bang ibang nilalang lang ito. Pero ang totoo ay alaga pala yun ng lola niyang si Rosa. Hindi ko inutusan yon. Nagpakita ba sa kanya? Nakita mo, apo? Tumango si Jongjong. Napangisi naman ang kanyang lola. Baka siguro umano ay nagustuhan ng apo niya kung kaya hinahayaan na nitong makita siya. Dagdag pa ng kanyang lola, maliban sa binibitbit na pangontra ni Jongjong, isa din yun sa magiging proteksyon ng binata para hindi talaga masaktan. Katunayan yun talagang gagawa ng paraan para depensa ng kanyang apo. Basta magtiwala lang.
Walang mapaglagyan ng pagkabilib si Jongjong sa dalawa. Mula lang sa pagkilala niya sa mga ito na mga hamak na tao na sobrang magkasundo at may nakakamangha palang abilidad. Mga 1 oras halos ang paglalakad na yon tapos madilim na. May mga panaka-naka na siyang nasisilayang mga tahanan nun. Mga karaniwang kubo tapos may mga gawa din sa konkreto. Sa unahan, may mga nakaparadang habal. May mga ilang tao din pero kadalasan sa mga ito, nasa kani-kanilang mga bahay. Dito na nagtanong si Jongjong sa kung ano ba talaga ang gagawin nila pagkatapos malaman kung saan nakatira ang mga nilalang. Pero hindi sumagot ang dalawa. Pansin niya ring hindi na magkakahawak kamay ang mga ito. Naglalakad lang. Binilisan ni Jongjong ang paghakbang. Hanggang sa nakita niyang seryoso ng mukha ng kanyang lolo at lola. Dito ay mabilis niyang napagtanto na may kakaiba na sa paligid. Bagamat parang payapa pero kapag ganito na ang nakikita niya sa dalawa, may hindi na talaga maganda nun. Napansin mo ba na napadaan? Oo, nakita ko. Pero ang isa'y nakatambay lamang sa gilid. Nakabababa ang karga mo. May karunungan nga ang aswang dito. Kaagad namang sinipat ni Jongjong ang kung anong sinasabi ng dalawa. Wala naman siyang nakitang nakatambay. Maliban na lamang doon sa may paradahan ng habal. Sasabat sana siya noon kaso pinili niya makiramdam lang. Hanggang sa muling nagsalita itong lolo. Sa tingin niya umano ay nasa bukid ang tirahan. Dahil walang bakas sa lugar maliban na lamang sa kabilang parte ng kalsada na may mga habal nun. Huminto si Jongjong. Doon pala sa paradahan ang tinutukoy ng dalawa. May 3 tao. 2 dito'y nakaupo lamang sa motor pero nag-uusap. May isang nakatambay sa waiting shed. Lalaki na kalbo tapos nakapormal na kasuotan. Pero yung kasuotang yun, yung tipong parang pupunta ng sugalan. Hoy, umari ka nga. Ano bang sinisipat mo diyan? Mahalata tayo eh. Aray ko la. Wala po bang ibang makurot at ito pa talagang singit ko? Sumunod ka lang. Itang ganon na lang yung pag-iingat namin dito eh. Mamaya eh, makalayo ka pa niyan. Matapos marinig ni Jongjong ang mga sinasabi ng lola, nagtanong siya kung alin ba doon ang tinutukoy ng dalawa. Pasimple namang nagsalita itong si Lolo Hill. Yung nakatambay daw sa may waiting shed. Huwag daw magpapahalata. Bibirahin daw ito hanggat may pagkakataon pa. Isusunod na lamang ang iba kung sakaling maaktuhan ng mga ito sa hangganan. Hindi na lang nagsalita si Jongjong. Tumawid umano sila ng kalsada. Tapos naririnig niya ang malakas na pag-uusap ng dalawa. Parang nagtatalo. Nagulat si Jongjong dahil galit itong mukha ng kanyang lolo. Pero nang lumingon sa kanya, kumindat. Mabilis niyang napagtanto na nagkukunwari o nagdadrama lamang ang mga ito. Walang ano-anong pumunta sa gilid ng poste si Jongjong. Nakita niya rin kasi ang pagkumpas ng kamay ng lolo na wari ba'y pinapahinto siya nito. Nagpatuloy naman sa paglalakad ang 2 matanda. Patungo ito doon sa kakahuyan at naririnig niya pa rin ang pagtatalo. Hanggang sa pagsipat niya umano doon sa nakaupo sa may waiting shed. Wala na ito doon. Paglingon niya naman sa 2 matanda, hindi niya na rin ito makita. Inantay niya na lamang ang mga yon. Wala na talaga umano yung kalbo. Tinatanaw pa niya ang paradahan pero yung 2 tricycle driver na lamang ang nakita niya. Dito sa pinasukang lugar ng mga abuelo umano, walang kabahay-bahay. Pero may daanan naman umano at patungo talaga yun sa burol. Pangat ng lupa doon. Maya-maya pa'y nagpakita ang 2. Madilim na ang paligid pero may liwanag naman na galing sa poste na nasa gilid ng kalsada nun.
Tatanungin niya sana sa kung ano ang nangyari. Pero sinabi na ng lolo na umuwi na daw sila. Ang bilis ng lakad ng mga ito. Gayun din ng Lola Rosa. Noong makarating na sila sa lugar ni Sergio, doon pa lamang sinabi ng lolo na patay na umano yung aswang. Si Lola Rosa umano ang pumuksa doon. Paano naman po wala naman kayong dalang itak? Ang itak para lang sa pisikalan yon. Pero may pamamaraan ng lola mo na pangpatay. Huwag ka nang magtaka, apo, dahil bihasa ang lola mo. Hayaan mo't malalaman mo din ito kung papano. Basta isipin mo na lang na binagat namin yun sa likod at tinapik lang naman ito ng lola mo tapos tumirik ng mga mata. Magtatanong pa sana si Jongjong kung bakit nalaman ng dalawa na doon ito dadaan sa likod. Pero para na rin kasing alam niya ang sagot nun. Malamang alam ng kanyang lolo at lola ang gagawin ng aswang bago pa ito kumilos. Sa mga sandaling yon, ipinaalam na din ito kila Romy, maging sa asawa at anak nito at kay Sergio. Kikilos daw sila pagsapit ng alas 11. Sakto umano na mababagat nila ang aswang doon sa hangganan dahil malakas umano ang kutob ng kanyang abuelo na mag-iimbestiga ang mga aswang sa kung sino ang pumuksa sa isa sa mga kasama nila. Kitang-kita doon noon sa mukha ni Dave ang ngiti na waribay. Nananabik na yon. Kumindat pa ito kay Jongjong, tapos nag-thumbs up pa. Ay na nga, bago pa mag-alas 11 noon, nasa kamalig na silang lahat. Kasama pa si Sergio na may lulang itak. Bumulong naman si Dave kay Jongjong. Magtiwala lamang umano sa sarili noon. Noong papaalis na sila, may inabot itong si Lola Rosa kay Jongjong. Bilog na bagay ito. Parang malaking barya umano na gawa sa kahoy. Ang sabi ng kanyang lola, 7 angeles daw ito na may kapares na satur sa likod. Isang uri ng agimat na si Lola din ang gumawa. At ang kahoy na ginamit, sinukuan. Natanong naman si Jong kung para saan yon. Ayon sa matanda ay para lamang daw sa bulsa ni Jongjong. Ilagay daw ito sa bulsa. Meron din umano si Dave at galing din sa Lola Rosa. Bagamat panglinlang lamang sila ng aswang pero sa oras na makalapit daw ito, hanggang titig lamang daw umano yon. Huwag lang matakot gawa ng wala talagang mangyayari sa kanila. Gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng abuelo. Magtiwala lang sa sarili. Yung babae pula, nasaan na ba yun tsaka ano ba yun? Diwata yun na siyang matagal ng gabay ng angkan namin, apo. Ako yung huling babaylan. Kapag nakapag-asawa ka at magkaroon ng anak na babae, magiging babaylan dahil lilipat sa kanya ito. Yan ay kapag ginusto niya. Ay, hindi naman kaya ginusto mo. Yung nanay mo kasi bagamat babae yun pero hindi na namin pinili ng lolo mo dahil hindi matino. Dagdag pa nito, wag na daw magbabanggit pa si Jongjong patungkol sa kanyang gabay na hanggat maaari, isarili na lang. Nung makarating umano sila sa baybayin, malayo pa lang sa hangganan ay nagmungkahi na itong dalawang matanda na tumigil sila. Dapat ay distansya sila sa tambayan ng mga aswang. Saka na lamang umano kikilos kapag naging pabor na ang sitwasyon. Kagaya na lang kapag nalantad na ang aswang at hindi na talaga makakatakas pa. Dave, Jongjong, puntahan niyo ang malaking puno ng bakaw. Dumaan-daan lamang kayo at huwag magpapahalata. Tapos kapag may nagpakita ay huwag munang kikilos, ha? Tatakbo lang kayo kapag nagka-interes na ito. Alam naman ni Dave kung paano akitin eh. Dito yung takbo nyo, ha? Huwag na magliliko. Diretso sa amin. Matapos umanong marinig ang mga sinabi ng lolo, kagad nang isinilid ni Jongjong ang agimat sa kanyang bulsa. Pangising-isi pa daw itong si Dave. May kwintas si Dave at nakikita ito ni Jongjong na nakausli sa dikwelyo na damit. Kapareha ng binigay sa kanya ng Lola Rosa.
Nung magsimula ng maglakad si Dave ay walang ano-anong sumunod siya dito. Narinig niya pang pag-uusap ng mga lolo at lola niya. Hil, parang hindi talaga mapagkakatiwalaan itong si Jongjong eh. Ewan ko ba kung saan talaga nagmana ito. Sa atin ba o doon sa nakapabuntis sa nanay niya? Di ba duwag din yon? Tinakot mo naman kasi kaya ayun lumayas. Oy, hindi ko tinakot no. Ikaw talaga kung ano-ano na yung sinasabi mo. Kahit ano pang pagbabanta natin kung mahal niyang nanay ni Jongjong dapat pinanindigan niya, di ba? Baka kung ano pang isipin ng pangit na yan. Tapos ngayon, nalaman-laman ko na binabai pa lang hayop na yon. Lintik talaga. Nasa parlor pa Tama namang nasa parlor umano ang tatay nito ni Jongjong. Alam niya yon. Pero barbero daw yun at hindi binabae. Kumakapangot siya daw itong kanyang mga abuelo. Sagad-sagad. Pero kahit kilala ni Jongjong ang kanyang tatay, kahit minsan ay hindi siya lumapit dito. Hindi din naman kasi siya pinapansin nun. Hanggang sa malapit na daw sila noon sa may puno. Tinatanaw ni Jongjong ibabaw banda. Namumukod tanging puno ng bakaw ito na nakahiwalay at sobrang laki. Nagmistulan na nga daw itong balete tingnan nun. May bitbit na gasera si Dave. Sumisimple na ng salita ito patungkol sa isang paksa na malayo sa kasalukuyang pangyayari. Nagtanong ito sa kung anong edad ba itong si Jongjong. Anong gusto nito paglaki? Sinakyan naman ito ni Jongjong na magkaidaran lamang sila at balak niyang maging pulis balang araw. Hindi ko na lamang ididetalye dito lahat ng napag-usapan nila. Pero ito yung tipong namasyal lamang sila kunwari at nagkikwentuhan. Nang makalampas daw sila sa may puno, umupo sila sa buhangin noon. Nagsiga pa si Dave gamit ang mga tuyong dahon ng niyog at ilang mga tangkay na napulot. Dave, tingin mo may aswang na ba? Wala pa kasi akong nakikita sa itaas. Wala pa, Jong. Nakita mo ba yung espasyong yan? Yan na yung hangganan. Diyan dadaan ang aswang pero hindi natin makikita. Maliban lang kapag malapit na. Basta wag na wag ka mag-alala. Yung mga magulang ko nga napakakampante. Yung tatay ko ang dating tagalin lang. Naalala mo yung pinatay nila ng lola mo dun sa may ilog? Ako umakit dun. Hindi yun mapanalasa pero kapag nabigyan talaga ng pagkakataon papatay yun. Kung hindi pa, hindi sana lalapit sa akin yun, di ba? Bakit hindi kita nakita nun, Dave? Matapos naman marinig ito ni Dave, kaagad namang sinabi na paano daw siya makikita noon Dumiretso na daw siya ng uwi sa bahay. 4 na araw yung pagmamasid nila sa kinikilos ng nilalang bago pa daw isang guni sa mga abuelo ni Jongjong yon. Matagal silang nagantay sa baybayin. Para pa umanong uulan dahil walang bituin at malamig ang simoy ng habagat. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng huni. Tunog baboy ito. Doon, kaagad na alala ni Jongjong ang igik ng baboy galing sa aswang na pinatay ng kanyang lola at lolo. Nagkaroon sila ng katahimikan noon. Aminado si Jongjong na parehas sila ng iniisip nitong si Dave. Pero inaantay niya na umanong maghudyat ito. Hanggang sa maya-maya pa, may amoy na umano na ubod ng baho nun. Sumasabay ito sa habagat at mantakin nyo. Malamig daw kanina tapos bigla na lamang umalinsangan. Dito na nagsalita si Dave. Dumaan na umano ang aswang. Makikita na ito ni Jongjong sa oras na mapadako na doon sa may puno. Ginilid ng binata ang kanyang mga mata. Wala pa siyang naaaninag nun. Hanggang sa bigla na lang may lumitaw at diretsyong pumanik patungo sa itaas ng puno. Kinalabit niya si Dave. Pero ang wika naman ng kasama niya, huwag daw magpapahalata. Kinakabahan na si Jongjong na mga panahon na yon. Hanggang sa may lumitaw pa umano na isa. Pero parang nagmamasid muna ito
at kapansin-pansin ang atensyon noon na nakatuon sa kanilang direksyon. Dave, parang nakita na tayo. Sabi ko sa iyo huwag ka magpapalata, Jong. Kalma lang. Humiga pa sa buhangin si Dave. Bigla itong tumawa at sinabing ang sarap umanong tumambay sa tabi ng dagat. Dagdag pa nito, babalik-balikan nilang lugar. Malakas pa ang boses ni Dave na wari ba'y sinasadya talaga yon para mabati na ng husto ng mga nilalang. Paglingon naman ni Jongjong dun sa may puno, nakita niyang dalawa na ang nakapasid sa kanila. May isa pang nakatungtong sa isang sanga. Ganon din ito, nakatanaw lamang sa kanila. Napapamura na daw noon si Jongjong. Kahit anong pigil niya sa sarili at paulit-ulit na iniisip ang mga payo ng lolo, natatakot pa rin talaga siya. Oo, at may pinasuot at pinadala sa kanyang agimat nun. Pero aswang na kasi yun eh. Kahit ano pa man ay hindi maiiwasang balutin ng kilabot. Hanggang sa nadagdagan pa yun ng isa. Hindi na magkamayaw umano ang kaluluwa ni Jongjong. 4 na kasi ang lahat. 3 sa ibaba, 1 sa itaas. Parang gusto niya nang tumakbo pero kalmado lang itong si Dave. Pasipol-sipol at kinakausap siya. Napapalunok na ng laway si Jongjong. Napapamura na rin ito dahil nga sa sobrang takot. Pagbalik niya ng tingin doon sa puno, 2 na lang ang nakita niya. Yung nasa ibabaw at yung isa. Hinahanap niya noon ang 2 pero hindi niya na ito makita noon. At habang nangyayari naman yun ay tila ba nahihirapan ng huminga itong si Jongjong. Mabigat ang kanyang pakiramdam. At ilang saglit pa, tumayo na itong si Dave. Sinabing nasa gilid na umano ang 2. Magsimula na daw silang maglakad nun. Huwag papansinin ang mga nasa gilid. Hindi naman nagsalita pa si Jongjong. Naglakad sila pabalik pero ang problema, madadaanan nila ang 2 nakatambay sa may puno. Ang ginawa na lamang ni Jongjong noon kung saan dadaan si Dave doon din siya. Pero Sir Seth, kuridas daw yun. Kumbaga para bang mapapadako talaga sila doon. Mismo sa nakaupong aswang sa may ugat. Yun kasi ang direksyong tinatahak ni Dave noon. Kalma ka lang, Jong. Nakasunod ng 2 pa sa likod natin. Huwag na huwag kang lilingon dahil kapag lumingon ka, hihimatayin ka. Gaano ba kalayo, Dave? Mga 1 di pa lang sila mula sa likod natin. Basta huwag kang lilingon ha. Magantay ka. Diyos ko naman. Bakit wala man lang akong yabag na naririnig? Hindi na nagsalita pa si Dave. Hanggang sa mapadako na sila doon sa puno. Binati pa ni Dave ang nakaupo doon at nagwika ito na, "Hala, may tao pala dito. Anong ginagawa niyo dito, Manong?" Teka, ba't ang pangit mo? Ang pangit na mukha niya, Jongjong, oh. Parang hindi tao. Parang taong grasa. Teka, ilan ba sila? 1? 2? Takbo! Takbo na, Jong! Biglang sumirit ng takbo si Dave. Ito namang si Jongjong ay para umanong bumaliktad ang kanyang sikmura. Nakaramdam ng pagsusuka sa tindi ng takot. Tumakbo na ito at walang lingon-lingon nun. Walang hiya ka, Dave. May pabilang-bilang ka pa, tapos para sa takbuhan pala yun. Tumakbo ka na lang. Nasa gilid mo yung isa, oh. Lagot ka kapag naabutan ka niyan. Paglingon daw ni Jongjong sa kanyang giliran. Naroroon nga ito. Nagtakbong aso umano ito. Ang bilis tapos nawawala-wala. Para na umanong hihiwalayan siya noon ng katinuan. Ilang distansya na lamang ay makakarating na sila. Doon pa lumitaw itong si Lolo Hill at Lola Rosa. Sa gilid lamang nagpakita ang mga yon. Para mga baliw ang mga ito. Kumpas ng kamay, tapos may binanggit na kataga na hindi niya naman maintindihan.
Malakas ang pagkakasangbit at paulit-ulit yon. Maya-maya lang, nakarinig na si Jongjong ng igik ng baboy. Nasa magkakaibang direksyon ito, malapit sa dagat ang isa, habang ang isa naman doon ay sa may bandang damuhan. Huminto si Jongjong at hingal na hingal. Nakatukod ang kamay sa tuhod at parang matutumba. Si Dave naman, umikot at patungo umano sa kinaroroonan ng kanyang mga lolo at lola. May dalang gasera yon na hindi namamatay ang ilaw. Kung sa bagay, may tabo na salamin ng apoy. Nakita niya rin si Romy at Lita. Maging si Sergio ay naroroon na rin nun. Hindi pa makaabante ang binata gawa ng pagod na pagod ito. Hanggang sa maya-maya pa, nakita niyang may tinataga ang kanyang lola. Dito na niya napagtanto na nagsisimula ng patayin ng nahuling aswang. Ang hindi niya lang alam kung ilan ba ito. Hanggang sa lumapit na siya noon nang manumbalik ang lakas. Dalawa ang bagsak sa lupa. Ang papangit daw ng mukha ng mga yon. Hindi ito yung nakita niya sa may puno na tinamaan ng liwanag. Nakabulagta. Mabalahibo umano ang balikat tapos ang labong ng mga buhok niya. Puro lalaki ito. Hubot-hubad. Napakabaho. Hindi siya nasuka sa nakitang patay. Doon ito nasuka sa baho na galing sa nilalang. Ayon naman kay Dave, may dalawa pa umano at inakala niya na humabol ang lahat. Walang ano-ano namang tinungo ng Lolo Hill ang puno ng bakaw. Nakasunod si Jongjong at ang sabi niya ay nasa ibabaw ng puno ang isa. Hindi nagsasalita ang lolo. Tahimik lamang ito hanggang sa nakarating na sila doon. Naroroon pa ang dalawa, pero walang ginawa si Lolo Hill. Nakipagtitigan lamang ang mga matanda sa mga ito. Hanggang sa nagsalita ang mga yon. Ang sabi ay gaganti umano ang mga ito. Ngayong kilala na nila kung sino ang tumutugis. Hindi umano nila aatrasan ito. Aba, kung ganun pala di gawin nyo na ngayon. Gaganti ba? Dali, lapit. Paghamon ni Lolo. Itong si Jongjong ay kumakabig kung saan patungo ang lolo niya. Umabante ng lakad itong matanda. Nagkumpas ng kamay. Ito na naman, may binabanggit na naman umanong mga kataga. Yung aswang, bigla na lamang umanong sumigaw yon. Habang yung nasa puno, lumundag at kumaripas ng takbo. Patuloy lang sa ginagawa itong si Lolo Hill at habang nangyayari yon ay palapit ng palapit ito sa aswang. Apo, puntahan mo ang lola mo. Dali! Bumalik si Jongjong noon. Tinawag ang lola. Pero nang makabalik doon sa puno kasama ang lola, si Lolo Hill na lamang ang naroroon. Nakaupo ito sa ugat ng kahoy at parang dismayado. Nakatakas umano. Malaking problema umano yon dahil nakilala sila at malamang magmamasid na yon sa kanila at aalamin ang kung sino ang malalapit sa buhay nila noon. Abay, hindi ako papayag dyan. Puntahan na lang natin ngayon sa kung saan nakatira. Sabat ni Lola. Oo, matatagpuan natin ang kinaroroonan. Ang problema, magpapakita pa ba ang mga yon? Alam na nila na tinutugis natin sila. Mabuti sana kung kagaya nung dati na hindi tayo nakilala. Delikado ito, Rosa. Hindi tayo uuwi. Hahagilapin natin. Huwag kang matatakot, Hill. Itong apo mo ay alam naman ang lahat. Tsaka isasama naman natin siya lagi. Kung doon naman sa pamilya ni Romy, bakit? Ipapaalam naman natin ang sitwasyon, di ba? Susugal ang mga yon at makikipagsapalaran kasama natin. Paglilinaw ni Lola. Tumango si Lolo Hill at bumalik na sa kinaroroonan ni Romy. Nakasunod naman sila Jongjong dito. At doon ay ipinaalam ng Lolo Hill ang nangyayari at ang posibleng magaganap. Dapat ay maging alisto daw sila at huwag na huwag magtatangkang gumala ng kumpiyansa
hanggat may buhay pa na mga aswang sa lugar. Biglang sumimangot si Seryo. Nagtanong kung pati ba daw siya damay ba rito. Malamang damay ka pati ang pamilya mo. Kaya makinig kayo sa akin ha. Totally tayo pa naman ngayon ang napapasabak. Huwag na huwag din kayong lalapit muna sa mga taong malalapit sa buhay ninyo. Huwag makipag-ugnayan. Kumaga, iwas muna at baka mas marami ang madamay.